Min Chow! Yay! Okay, so we have the sausage, guys. All-time favorite. Alam nyo, isa sa mga dapat nyong iuwi pasalubong. Meron din tayong lace na pa. Uy! Parang nasa gilid tayo ng hotel. Yung pinaka-room natin ay tinatawag na Deluxe to Win. Merong fireworks competition dito. Yung parang katulad sa atin sa may SM MOA. Hindi pa ako nakakapag-pukpok, hindi pa ako nakakapag-dalat, hindi pa ako nakakapag-Ningbin, Halong Bay. Ang buong Vietnam ay nakikiisa na ituloy ang laban sa flood control ng Pilipinas. Sa dagat na bughaw at bundok na tayo. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Da Nang travel vlog. And guys, may bagong hotel na naman tayong pinagstayan dito sa Da Nang, and ito yung tinatawag na K... Sige. So bali, ito yung tinatawag na K-Han Riverfront Hotel Da Nang, or K-Han... Wait lang, sorry. Wait. Ayan. So guys, itong napakita ko sa inyong room kanina sa montage natin, tinatawag na K-Han Riverfront Hotel Da Nang. So bali, literal na sa tapat ng hotel ay Han River. At malapit na rin tayo sa Dragon Bridge. So guys, syempre nakuha ko to sa Agoda. Napakamura lang nito guys. And I'll be staying here for 5 nights. Ito na yung para magiging last 5 nights natin. Tapos syempre mag-explore pa tayo. And nakausap ko na si Kuya Tanlok. And marami pa kami gagawin. Okay? So by the way guys, ang room natin is room 605. Sige, bigyan ko kayo ng sample kung magkano siya ha. Late ko na kasi itong na-book. Okay. So guys, this hotel, yung pinaka-room natin ay tinatawag na Deluxe to Win with window. As you can see, may window dito. Tapos may twin bed. So, syempre, as usual, good for to palagi yung room na binubook natin. Kasi nga naman, ganun din eh. So, bali, dito na lang ako. Tapos ito, mga gamit ko na lang. And for a total of 5 nights, nakuha ko lang siya guys ng 12,839 pesos and 25 cents. And we use our promo code MP Hotel Agoda, 8% discount. So, yun na yun. 12,850 divided by 5. 2.5 lang to guys. No breakfast ha. Pero easy access na sa main road. And then malapit na rin to guys sa Sontra Night Market. Malapit sa Dragon Bridge. Tapos alam nyo ba, sa labas nakita ko na agad may spa, merong mini mart. Oh, di ba? Tapos walang ibang eme-eme itong natin ha. Itong hotel natin. Pagpasok mo, reception, tapos elevator agad going to your rooms. Malamig ang aircon. Ramdam na ramdam ko. Tapos ito pa nakakaloka. If you're a VA, syempre, kailangan nyo si internet. Right? Guys, alam nyo ba na ang download speed na meron dito sa K-Han Hotel ay 729.721 Mbps. At ang upload speed nila is 480.06. Pwede kayo guys maglaro, pwede kayo mag-edit, mag-upload, mag-download, kahit ang gawin nyo. First ever hotel na napag-stay natin guys, may napakabilis na internet. Look! Baka sabihin nyo, nagloloko ako. Diba? And then, we have the cabinet here. Empty cabinets. Merong bathrobes. Tapos, dito naman may working table. May smart TV. Nakikita nyo naman. Palagi nating kino-cover ang mga updates sa NAIA. Tapos, they have tea, coffee, 3-in-1. Tapos, may 2 bottled water na rin. Hindi natin magiging problema kasi nga merong mini-mart sa baba. Tapos, may kettle sila dito. May tissue provided. Merong luggage rack. Oh, may fridge pa pala. Oh. Meron silang Coke, may soda, merong water. Wala lang ako nakikitang price list. Pero don't be deceived guys kasi for sure
since may tubig silang provided, tapos may iba pang tubig doon, I think meron siyang bayad. To, baka magulat lang kayo. So anyway, huwag nyo na lang inumin. Okay? Tapos, syempre, dalawang bed. May center table tayo with lamp. Tapos, ang toilet, napakalinis. Pakita ko naman na to. So, may provided na rin silang dental kit, guys. Ayan. Tapos, may shampoo and body wash. Tapos, dalawang bath towel, dalawang face towel. And may hair dryer. Ganda ng painting nila. Parang ngayon ko lang napansin to. Dito ako madalas nakatingin. Ganda oh, yellow. Tapos, may bintana tayo dito sa likod ng TV. And parang nasa gilid tayo ng hotel. Okay. Ayun yung Han River, guys. Kita nyo ba? So, sa gilid tayo ng hotel, facing. So, grabe. All the way from Bana Hills sa vlog natin kahapon. Uy! Ang sarap tong kama. Meron kasing ganitong kama na biglang antigas. Okay siya. So yun nga lang, isang pillow lang per bed. So syempre kukunin ko na lang isang pillow. Tapos ano pa ba meron? Wala, ayun lang. Masaya ako sa internet. Hindi natin magiging problema yung pag-upload habang nandito tayo sa Danang. And may provided na rin sleepers. Nakakatawa yung mga sleepers nila dito. Yung mga rubber, the usual sleepers ng mga pambahay. Tapos may basurahan. And that's it. Currently, it's 4:27 p.m. So, inatid ako ni Kuya dito, di ba? Nakakatuwa. Napakaano niya sa akin. Ginagawa niya akong prinsesa girl. Sabi niya, anong gusto mo kainin mamayang gabi? Sabi niya ganon. Gusto mo banh mi? Kasi palagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko ng banh mi. Kasi nga, yung mga banh mi na titikman natin sa ibang lugar, walang pate. Yun yung hinahanap-hanap ko sa banh mi. Tapos sabi niya, dalang kita. Sabi ko, wag na kuya. Sabi ko, since marami kami nakain, nakita niyo naman sa vlog namin kahapon, i-skip muna tayo ng dinner. Tapos bukas, good luck. Marami tayong gagawin. Parang ito yung pinaka nakakapagod na tour natin tomorrow. So sa tomorrow na vlog, we are going to Marble Mountain once again, para at least the next time na punta natin dito hindi na, kasi baka may updated price or baka may update ngayong 2026. So at least once a year mapakita ko siya kung ano meron. And then sabi ko na rin kila Kuya Jojo tsaka kay Ate Mary sa Bana Hills, I will be back here in Danang. Pati nasabihan ko na rin si Kuya Tanlok na babalik ako dito ng March 2027. So malay nyo guys, magkasabay-sabay tayo. Alam nyo, ito naiisip ko every time na may pupuntahan tayo, sasabihin ko, di ba, yung date kung kailan din nandun ako. And then just in case na wala pa akong kaplano-plano, wala rin kayong plano, bali nyo, pwede tayo magsama sa isang tour. Ako bahala sa inyo. Diba? Pwede natin kunin si Kuya Tanlok tapos ako bahala sa inyo. Ako yung mag-tour na sa inyo sa mga pupuntahan. So bali guys, I think maliligo muna ako, mag-shower ako, and then papahinga muna tayo. Tapos labas na lang tayo sa gabi. And then hindi ako magkakape kasi nakapagkape na kami kanina, salt coffee, kahapon na vlog. And nakakain na tayo na marami. Siguro maglalakad-lakad lang tayo or baka magpamassage ako kasi may massage ako nakita sa baba. Parang nakaka 10 days na tayo guys dito sa Vietnam. And ramdam ko yung pagod. And again, this is Keihan Hotel Riverfront, Danang. Actually, hindi nyo makailangan ng fancy or luxurious hotel kapag nandito kayo sa Vietnam, lalo kung nagbabakasyon ka or nag-travel kayo, because most of the time, nasa labas kayo. Ang halaga is meron kayong tutulugan na maayos and then pag-iiwanan ng gamit na safe and sound. Okay? So, that's it. 3 hours later. So, bali guys, currently it's 8:30 p.m. na. So, hindi ako nakatulog. Mukha lang siguro akong natulog. Pero nag-edit lang ako guys para may pang-upload tayo tomorrow. Skip muna today. So anyway, gusto ko lang lumabas kasi curious ako kung ano meron sa labas ngayon ng ganito kagabi. Okay, so again, dito tayo nakastay sa K Hotel Riverfront kasi, tignan nyo, in front of the river. So ito yung pinaka-building natin, look. Ayan, KLM Financial Tower, tapos K Hotel. And then ito yung sabi ko sa inyong mini mart guys, Hello Mart. So hindi ko lang alam kung hanggang ano oras yan. And then ito yung spa. O diba? Nakakatuwa. Tapos may spa din dito, dalawang spa yan. And then mga kainan, parang may Indian restaurant ako nakita either dito or dito, tapos may pharmacy. Ayun, Indian masala.
And then look guys, ayun na yung Dragon Bridge. Napakalapit lang natin. Bali sa ulunan, ito nandito yung ulunan ng Dragon Bridge. Pwedeng lakarin. And then sa kabilang side, nandun na guys ang Sontra Night Market. Isa sa mga kilalang night market dito sa Da Nang, which is na-try na natin. So tara, tawid tayo. Ang cute! May mga nakikita ko mga nagtitinda guys dito sa gilid-gilid. Tapos may mga chairs. Let's go! Ayun o! Oh. Ang cute pala tumambay dito. Ngayon ko lang nagawa to. Ayan. So may nagtitinda doon. Tapos meron din doon. Tapos tignan nyo oh, yung river nila dito, kumbaga parang itong pathway na to, ang laki nung space. Tapos kumbaga parang walang harang. Pwede kayo umupo habang may mga dumadaan na cruise. May mga cruise dito guys. Parang alam ko mura lang cruise dito kasi wala naman sila yung mga buffet. Kumbaga parang more on sightseeing, the view and the experience. Ganun lang. Na-enjoy ko naman, nakakatuwa. Wait lang. So, sana kita. Yun yung Dragon Bridge. Ito yung mga cruise guys, oh. Tsaka to. Yun. May mga tao ba? Parang kukunti lang yung nagko-cruise. Kasi, it's more on ano lang talaga guys. Dadaan lang yan hanggang doon. Tapos, napakaganda ng Marriott Hotel guys, oh. Buong building nila, naka-LED. Tapos, Novotel. Kung saan tayo palagi nag-i-stay. So hindi muna tayo nag-stay dyan kasi parang OA na yung Accor hotels natin for the entire trip natin sa Vietnam. Una sa Nha Trang, yung The Morning Glow. Tapos biglang Bana Hills, yung Mercure. And then, ayan, nag-decide ako na sa affordable muna tayo. Yung unang dating natin dito, nag-stay tayo sa Center Hotel. Tapos itong pagbalik natin sa Da Nang, nag-stay na tayo dito sa Kay Han Hotel. Ito guys, every June and July, merong fireworks competition dito. Yung parang katulad sa atin sa may SM MOA. May ganun dito, every Saturday yun guys. Nag-run na siya actually from June. And then, July 11, that will be the finale. China versus Portugal. And yun yung isa pa nga sa mga rason ko kung bakit ako bumalik dito ng July. Para ma-witness niyo yun. Actually, aside from Bana Hills, then syempre, talagang inaay ko. Tapos, sinabi sa akin ng Novotel, nung dyan tayo last year nagstay, sabi kung gusto ko na mag-book sa kanila, mag-book ako ng ahead of time, tapos i-message ko sila kung gusto ko ng parang room facing the fireworks. Kasi guys, sa mismong tabi niya lang, sa may river side, dun mismo yung fireworks. Eh sakto, parang 1 month before ako pumunta dito sa Da Nang, ang mahal na ni Novotel. As in guys, parang mga 10,000 per night. So hindi na siya worth it for me. Kasi looking at here pa lang guys even nandito ka, pag nag-fireworks doon, kita mo pa rin. So siguro, lakad lang tayo doon. Kasi ang fireworks naman medyo mataas. So makikita pa rin natin yun for sure. At saka gagamitin natin yung ating Insta X5 para sa napakagandang view. Kahit itataas ko na lang siya kasi may tripod naman tayo, may napakahabang selfie stick tayo, up to 130 centimeters ata yun. So ganoon lang gagawin natin. And then I forgot, parang 8 PM ata ang start. Shall we? Actually, yearly siya ginagawa guys. During summer talaga. Di ba nga nasabi ko sa inyo nung pumunta tayo dito sa Da Nang, the best month, sabi ng mga lokal dito, kahit ni Kuya Tanlok, na pumunta dito is May, June, July. Pero sabi ko nga, yung other months naman, not necessarily na umuulan palagi sa isang buwan, bumabagyo. Hindi natin masasabi kasi nga climate change, global warming. And then, ang bali-balita ko, after this year ng 2026 na fireworks competition, meron pa rin for 2027 pero mag-iiba siya ng location. I'm not sure kung saan. Wala pa akong idea. Siguro right after ng competition, magkakaroon siya ng details about it. So, watch out na lang kayo, ha? And I think nasabi ko rin to na babalik tayo dito guys ng siguro mga March or April 2027 for another Da Nang adventure and experience. And syempre, expect nyo, tatawid na tayo ng iba't ibang mga city hanggang sa malibot natin buong Vietnam. Di ba? Marami pa akong hindi nagagawa. Hindi pa ako nakakapag-Phuoc, hindi pa ako nakakapag-Dalat, hindi pa ako nakakapag-Ninh Binh, Halong Bay. Marami pa. Marami pang
ipapamahagi ang Vietnam sa atin. Okay? So sige, prepare lang ako, tapos lakarin na natin guys, tapos hanap tayo ng pwesto kung saan tayo makakapanood ng fireworks. And actually, dito sa side ko, kung nasan ako, doon sa halos tapat kung nasan yung Novotel, kung saan yung may fireworks, nagkaroon yun ng mga seating reservation. Tapos even yung mga cruise na to guys, meron yan, tapos dadaan habang nagpa-fireworks. Yun nga lang, fully booked na. Like sold out na talaga. Kaya ang gagawin na lang natin is pupwesto na lang tayo. Even the Dragon Bridge. Ay wait lang. Even that bridge, yung hand bridge na yan guys, kasi nandito pala yung Dragon Bridge, puno din daw to, sabi ni Kuya Tanlok. So ang gagawin natin, hanap tayo ng pwesto na para mapanood at ma-witness ang fireworks competition, China versus Portugal. A few moments later. A few inches later. Guys, ang buong Vietnam ay nakikiisa na ituloy ang laban sa flood control ng Pilipinas. Look. Charot lang. 1 hour later. So guys, nandito tayo sa Dragon Bridge for the Dragon Bridge Fire and Water Show. And alam nyo ba, kapag nandito kayo sa Da Nang, this is a must visit. Kumbaga pwede nyo panoorin to guys. Every 9 p.m. ng Friday, Saturday, and Sunday, merong show. Yan. Ang dami ng tao dito. So pakita ko siya sa inyo mamaya. And alam nyo ba, nakakatawa, hindi ko lang alam kung every Friday, Saturday, and Sunday din, merong mga wow, naman. Merong night market sa baba. Ayan guys, yung kahilera na yan, ang daming nagtitinda ng mga local food, mga tusok-tusok, mayroon pang sausage guys. Tapos yung ating hotel, dun lang. Siguro mga 7 to 10 minutes walk from K Hotel. So ang gagawin natin ngayon, syempre, right after ng Fire and Water Show, bababa tayo para kumain. Natutuwa talaga ako dito sa X5 na gamit natin kasi hindi ko na kailangan mag-switch ng camera. Kumbaga ipi-flip ko yung mismong pinaka-screen niya, di ba? Ito, tagal nyo lang yung switch button, front or back, goods na. A few moments
moments later. Tapos guys, ako na nagsasabi sa inyo kapag bumuga na ng tubig, yung dragon, medyo madumi kasi galing siya sa ilog mismo, sa river. Pero yung mga bata, tuwang-tuwa sila. Mabihira na mo kayo maligo eh. Galing sa ilog yung tubig eh. Ito pala sinipsip ko. Oh, dun sumisip-sip yun eh. So ito guys, merong sausage. Magkano kayo sausage? Sabi ko pa naman kay Kuya Tanlok, sabi ko hindi na ako kakain. Hindi natin sure. Huwag akong magsalita ng tapos. How much for the sausage? 25? Oh. Can I have 2? Yes. Come on. Okay, so we have the sausage guys. All-time favorite. Alam nyo, pauwi na tayo. Going back to Manila. Second time ko palang ulit makakatikim ng sausage. Nung unang tikim natin sa may Southern Night Market, which is sa kabilang side lang. Ayun lang ko. Tapos dito pala meron din with spicy chili powder. Good. Tapos dito guys, parang ano siya, durian, ginagawang bread. Parang ganon. Ngayon ay pinafry para siyang empanada. Oh, interesting to Tapos meron din naman mga drinks dito. Ay grabe, umabot pala dito yung tubig. Yung buga nung dragon. Basa dito Tapos may drinks dito. Yun lang. Baka nalagyan na yun ng tubig. Yung binubuga pa naman, yung Dragon Bridge guys, galing sa ilog, di ba? Tapos syempre, kakagaling nila sa buga ng apoy. May mga langis pa yun, may gas. So layo lang tayo ng konti, hanap tayo ng mga drinks. Ayun, meron dun. Marami pa pala dito. Kalat-kalat lang siya, unlike sa Southern Night Market na organized. Isang hilera, 2, 3, 4 na hilera. Pero dito, kalat-kalat. Tapos tignan nyo, napakaraming chairs and tables. Yung mga mga legit na Vietnamese style kung paano sila kumain sa street. Diba? Nakakatuwa. So wait lang ubusin ko lang to. And then, alam niyo ba, sa kahabaan nito, para siyang baywalk. Guys, yung mga tao dito, nagpupwesto lang ng mga tables and chairs. Tapos, nag-i-start sila ng mga 5 PM. Yung sunset, guys, nasa kabilang side. Ang ganda nung eksena na nakaupo kayo while sipping your coffee or kumakain kayo, tapos nanonood kayo ng sunset. Ganda. So, para pare-pareho lang pala yung binibenta dito guys. May mga nagbebenta ng mga balloon, ng mga ihaw-ihaw. I mean, yung tusok-tusok, meatballs, mga ganyan. Tapos mga drinks. And then may mga nagbebenta rin ng beer. Alam niyo ba guys, sa tabi ng hotel natin, sa K Hotel, may mini mart. Bumili ako nung isang gabi, ay kagabi lang, ng Heineken kasi tinanong ko si Kuya Tanlok. Sabi ko, anong favorite niyang beer? Kasi guys, lahat ng karamihan sa mga Vietnamese people, or sabihin natin karamihan ng mga lokal dito sa Vietnam, aside from coffee, mahilig silang mag-beer guys. As in beer. So sabi ko sa kanya, ano gusto mong beer? Tiger, Saigon, San Miguel, or Heineken. Singha, meron pa. Gusto niya daw yung Heineken kasi nakakatulog siya, pampaantok. Tinry ko kagabi. Uy. It's okay. So, tinry ko kagabi, nakatulog ako. Totoo. So, ang ginagawa nila, akala nyo lang nagliligpit na, nililipat nila to guys, dito. Ayan malapit na sa ilog mismo. Ang sakit nun Tapos sa tapat ko guys, yung merlion ng Vietnam. Instead of merlion, dragon siya. Tapos sa likod ng dragon, may mga love bridge na tinatawag nila. Tapos pwede kayong pumunta doon and then meron makikita na barko na nakadaong na. Ibig sabihin siya, restaurant na kasi siya. Oh, may banh mi din guys. May potato fries. Tapos yun ulit. May sausage din dito. Tapos yung durian. Ay, Thailand rich cake ang tawag. Molded eggs cheesecake ang tawag nila. Ay, hello. Tapos, hello. Hello. Xin chào. Yay. Xin chào. Karamihan din guys nagbebenta ng buko juice. Wala pa akong makitang medyo okay Ayun, ito. Check natin to. Hello? I'll get Lemon tea? lemon tea. Lemon tea. Yeah.
Quán, màu đỏ chanh. Rồi bà xếp ăn tân vô, còn nó ăn miếng nào chứ bà mất, bà không biết được bà vô con. 25. Không có gì. Tapos, pag bumili naman kayo sa kanila, pwede na kayo umupo. Aray ko. Agoy. Haluin ko lang. Daming tao pa rin. Guys, alam niyo yan, kahit nung nag-Taiwan tayo, ang habol ko palagi na drinks is black lemon iced tea, di ba? So dito naman guys, aside from coffee, syempre, salt coffee, coconut, Baxiu, and egg coffee, palagi kong bili yung lemon tea. Haluin muna natin, mekis-mekis natin. And then, cheers! Walang lasa. Ba't ganon? Hindi ito yung in-expect ko. Para siyang may tsaa na nilagay, tapos parang hindi na masyadong na-press yung lemon. Ako na magpe-press. Mix natin. Actually, pwede kang gumawa nito eh. Like, yung mga tsaa, kahit anong tsaa pa yan, lagay nyo sa maliit na baso. Or sabihin natin mga ganito, tapos bigla pigaan nyo ng lemon. And then lagyan nyo ng tubig, ice, dye. Hindi pa rin. Kulang sa lemon. Mas nangigibabaw yung lasa ng tsaa na pinalamig. Okay lang, 25,000 lang naman. Okay, so actually yun lang yun. Pinakita ko lang sa inyo. Hindi tayo pwede kumain ng marami kasi kumain tayo kanina ng bongga-bongga. At saka matutulog na tayo. Uy, wala talaga. Bili na lang ako ng orange juice dun sa mini-mart sa tabi natin. At yung iba as of 9:13 pumapesto pa rin. Okay, sige. See you guys later. 1 hour later. Alright, dito tayo sa Hello Mart. Oo nga, Hello Mart nga nakalagay. Oo, mukhang maraming titinda. Check natin. May mga tsinelas. May mga drinks sila. Yan. I want nobody but you. Ay, no soft drinks. Gusto ko ng vitamin C. Yeah. May alak, may soft drinks, may sodas, may mga juice. Okay. O, yun ang mga Pringles. Oh. Tapos sa kabilang side may mga chips, tsaka bread. Oh my God. Ay, magkano pa pera kung dala? Okay. So may mga cup noodles. Ito guys, isa sa mga dapat nyong iuwi pasalubong, pho. Itong pho, beef prawn. Masarap to. Tapos alam nyo, ang ginagawa nila Guido at saka ni Kat, ginagawa nilang ramen. So inahaluan nila ng egg, tapos pampalasa pa. Masarap to. 13,000. So 20, nasa 30 pesos isa. Actually, ang hinahanap ko guys at nagustuhan ko dito is yung dried mango. Dried mango. Oo. Baka sa kabila. May mga kape rin sila dito. Guys, masarap tong bento. Tatry ko tong bento. Tapos nilagay ko sa ref. Naging crispy siya. Sige, bili tayo. 22,000. So, nasa 40 pesos. Barbecue. Sana meron silang cheese. Sige, bili lang ako. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko, ha? See you later. Bye! Alright guys, so ito din ito pamili natin. Tcharan! With kasamang tubig, of course. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamimili natin. So, bumili ako ng Heineken guys. Actually, mas matanda ako kay Tanlok ha. Gusto ko lang siya tawagin kuya. Para alam niyo yung respeto na lang din, brother. Kumbaga, tawagan naman kasi brother. And first time ko itong matatry. Ngayon din, maaga pa naman. Di ko makita kung ano yung ilang percentage to. So anyway, this is 25,000. So lalagay ko lang conversion para ma-idea kayo. And hindi to sa mall or sa tourist spot ha. So I guess ito yung pinaka talaga nila. Standard pricing. And then ito guys, yung Aquafina na 1.5 liters ay nagkakahalaga ng 13,000. Tsaka alam nyo guys, yung mga tubig dito, sobrang mura.
Bibili pa ako niyan bukas. And then, ito nakakatawa. Alam nyo, yung mga Lay's, kung nakapag-Thailand na kayo, yung mga Lay's doon, kapag yung mga flavor ng Lay's, yung chips is naka-incorporate kung saan siyang bansa. Katulad dito, bumili ako ng mga Lay's. Meron sila ditong Lay's Brazil Barbecue Pork Rib, which is isa sa mga, siguro nila dito, mga si-serve na food. And this is 15,000. Meron din tayong Lay's na pho. Nasa 28,000 kasi mas malaki siya compared to sa isa. Nasa 30 grams. Tapos ito naman, maliit lang. Nasa 53 grams, 88 grams. And then, meron din tayong, wag kayo, Lay's na grilled scallops with garlic butter. Nasa 15,000 din to. Tapos, syempre, bento. Ay, hindi pa. Akala ko bento. Tanana bento. Hindi pala, so iba pala siya. So, this one naman ay 22,000 isa. And again guys, masarap tong pulutan. Masarap tong ilagay sa rep kasi nagiging crispy siya. Hindi ko alam kung kanino ko nalaman yun. Pero parang nakikita ko lang ata sa TikTok. And then, last but not the least, yung favorite ko guys, na kinain din natin or kinakain ko sa Nha Trang, yung dried mango nila. Yes, yung soft dried mango with chili and salt. And actually, alam niyo ba, parang mas mura to dito. So, nasa 145,000. And this is 500 grams na. Guys, kasi parang nung bumili ako nito sa Nha Trang for 500, parang nasa 250. Nasa 500 plus agad yun. Ito, almost half, 145. Alam mo, 340 pesos. Pwede siya guys ipasalubong. And grabe, umorder ako nito sa TikTok guys, palagi. Parang almost the same price. Kasi nilang sinasabi na buy one get one, 500 grams. So 1 kilo na yun, dalawa. Tapos bumibili ako ng 2 kilo. Umabot siya ng 1,300 pesos. So parang ganun din pala siya. 1,500, mga ganun. Not bad, no? Excited ako dito. Okay, so ang total bill natin ay 332,000 dong. That is equivalent to 778 pesos. Ni-round up ko na lang. Ano bang gagawin natin? Sarap kumain. So, lagay na muna natin to, syempre, sa ref. So, bali guys, kakain lang ako. Siguro habang nag-i-edit, chips lang. Tapos, inumin ko itong Heineken. Hindi ko na ipapakita kasi syempre may mga bata nanonood. So, basta drink responsibly, okay? So, sige guys, let's go.